Balitang-balita po mga kababayan. Halaka, eto na. Grabe po ito. Hindi po nakaligtas at umabot na rin sa Net 25 ang mga banat ni Senador Ping Lacson. Dito po kay Caro Dante Marcoleta. Bakit po mga kababayan? Dahil po sa kanyang mga post na tila lumalabas po kasi sa kanyang mga tirada, si Senador Marcoleta daw ay parang isang lata na maingay na walang laman. Ito po ang mga post na tirada po ni Blue Ribbon Committee Chairman na best friend ni Tito Soto na isang bulakbol din na bitter kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit po mga kababayan? Kasi nga po, si Senador Marcoleta kahapon, binakbakan po kasi itong si Ping Lacson at itong si Tito Soto na tila sinabihan kasi na nalilihis ang investigasyon ng Blue Ribbon. Kada mabanggit ang kanilang amo na si Tambaluslos, tila hinaharang ng dalawa. Kaya sila nabakbakan ni Senador Marcoleta na sinabi ni Senador Marcoleta na bakit kayo natatakot kay Tambaluslos? Ako, hindi ako natatakot. Kaya si Ping Lacson mga kababayan na nahimik, na tamimi, na buljak dito. So dinamdam ito ni Ping Lacson. So ngayon mga kababayan, baka kasi hindi niya kayang sunggaban at talunin si Senador Marcoleta sa debate. Abang ginawa ni Ping Lacson, nag-iyak ngayon sa social media. Dito na nagpo-post ng kung ano-ano ng mga banat. Na tila si Senador Marcoleta, parang batang estudyante daw na maingay pag nandyan yung nanay sa isang classroom na tila nagpapasikat. Na tila sinabihan niya si Senador Marcoleta na kung sino daw yung pinakamaingay, siya yung pinakamahina. So, ibig ni Senador Ping Lacson dito, matalino siya. Ito yung mga sinasabi ni Lacson parang si Senador Marcoleta, parang ilog na maingay, pero hindi naman malalim. O ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi ng Net 25. Pati sila mga kababayan ang tumbok na mga sinasabi ni Pampilo Lacson na school bukol na best friend ni Tito Soto, si Senador Marcoleta. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ang ating mga idol dito. Hindi pala yun. Hindi. Ayan. Kaya sana, Jen, yung nanahimik sa buong buwan ng September, yung bang nagmasid lang, yung bang nakinig lang at tinimbang ang magkabilang panig, bukas, October 1, dapat marinig na namin ang tinig ninyo. Oo, sa isang digmaan, Jen, sa isang sa labanan ng tama at mali, hindi ka pwedeng manahimik Ganun ba? Kasi kung naglalaban ng tama at mali at nasa gitna ka, anong tawag sa'yo? Malahininga. Di ba? Tama at mali na nga Dapat, pero sabi ni Senador, ang isa daw maingay para bagang nagpapanggap na kulturan, marunong, magaling. Pero ang totoo, walang laman. Walang empty yun di ba? Empty can. Kasunod din yan nung mga ang tubig na malalim ay tahimik. Oo nga naman. Ang tubig na mababaw, malagaslas yan, ay maingay. Oo. Pero mga kababayan, yan ay tama kung ilog. At yan ay tama kung lata. Ganon? Pero kung yan ay salita ng isang tao, pakikinggan muna.
Ay, siyempre. Para malaman mo kung may laman o walang laman. Kung may punto nga ba, wala. Oo. Hindi sa bawat pagkakataon ay ituturing mo na ilog at lata yan. Ha? Na basta nag-ingay, ay nako, maingay yan. Ibig pa sabihin nito, mananahimik na lang tayo lahat. Dahil ayaw nating maging walang laman na lata o tayo mababaw na ilog. Hindi po pwede. May pasaring. Saan na ba yun? Teka lang, ha? Oo. Ito. Hindi po pwede na alam natin ang tama, mananahimik tayo. At hahayaan natin na manaigang kamalian, di ba? Dahil lang sa takot natin na masabihing tayo mababaw, dahil mayroong kasabihan na ang mababaw na ilog ay maingay, mananahimik tayo. Hindi. Alam niyo mga kababayan, tama po ang sinabi po nila. Tama po ang sinabi ni Ka Nelson at ni tong kasama niya. Kung magsasabi tayo ng katotohanan, mananahimik pa ba tayo? Gaya po ni Senador Marcoleta, hindi po mananahimik ito basta sa panig ng katotohanan. Ang gusto kasi ni Ping Lacson, mananahimik lang si Senador Marcoleta. Hindi na iimik. Di ba mga kababayan? Gustong mag-ingay para sa katotohanan So, ibig sabihin, Ping Lacson, ayaw mong lumabas ang katotohanan? Kaya gusto mong patahimikin si Senador Marcoleta? Hindi ganon. Di ba? Ito po. Hindi po ganon. Ayun. Di ba? Ano bang sabi, Jen? May kasabihan na ang pinakamaingay ang siyang pinakamahina. Yun. Hindi naman tinukoy na Senator Ping kung sino yung kanyang tinutukoy, pero nagpahiwatig na siya, nagpahiwatig siya na isa daw po itong lalaki. Lalaki. Kala ko lalaki pa. Baka lalaki. Kala ko lalaki. Ayon po sa kanya, pinakamabuting paraan para hanapin ang ganitong uri ng tao ay wag lang itong bigyan ng atensyon at hayaang tumayo sa isang bakanteng plataforma, vacant platform. Ayan. Ayun. The loudest one in the room is the weakest. Meron pang nauna yan Meron pa ba? Mas nauna pa yan dyan Yung, ang sabi niya dyan yung silence daw. Ang pinakamabisang reaction sa isang walang kakwenta-kwentang bagay daw. Gano'n. Yun. Marami ang nag-ingay kahapon sa Senado. Ako naman, hindi ko masabing... kasi ang naging hinuha agad nila, Nelson, para bagang pinatutungkol agad kay Senador Marcoleta yung mga papyaw na yan. Yung mga pasaring. It doesn't matter, Jen. Kung sino. Oo. Dahil lang nangyari lang kahapon, ay binanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Yun lang ang matunog kahapon. Yun na nga. At pagka ikaw ay nanahimik, pag narinig mo yung pangalan na yun, baka mapagbintangan kang, ikaw ba ay isa sa mga sumusunod sa kautusan na those shall not mention thy name? For Biden? For Biden name? Di ba? Oo. At alam mo naman dyan, di ba? Kung atin pong papakinggan yung talumpati ni Senador Rodante Marcoleta kahapon, ay sinabi niya na nalilihis po yung ating investigasyon no? Pero sabi ko nga, Nelson, bago tayo pumunta sa bagay na yan, parang ilan yung nagsalita kahapon na nag-ingay din naman Hindi na naman di ba? Hindi lang si Senador Marcoleta. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga reporter sa Senado, wala naman sinabi yung pangalan Ba't kayo? Baka naman kayo lang ang nagsabing ang pinatutungkol, pinasasaringan, ay si Senador Marcoleta. Ako naman, sa aking panig. Siya nga ang tinutukoy. Ganun ba? Dahil siya naman, tinan mo compared kay Senador Chis Escudero. Nagsalita rin kahapon. Ang kanyang binanggit ay tungkol kay Speaker Romualdez ang mas maraming binanggit na tungkol sa Blue Ribbon Committee at sa takbo nito, si Senador Rodante Marcoleta. At meron ka pang, may sabi pa siya na tungkol sa bakit ang testigo nagbabanggit ng Speaker Romualdez
ay Pinipigil. sa halip na imbestigahan mo yung sinasabi, ang iimbestigahan mo yung nagsasalita. Yun na nga. Tinitingnan ng kredibilidad. Oo. Hindi kasi dati, kaya ko naman nasabi yun, Nelson. Naalala mo dati ang ating Senate President na nagsalita. Yung isang investigador anya at isang, ano yun? Magaling na investigador at saka hindi naman ang sinasabing ikaw yun. Wala naman ang sinabing pangalan eh. Oo. Di ba yun ang kanyang pinupunto? Ibang tao naman yun eh, hindi naman kayo eh. Yun ang kanya namang kinakatwiran sa bagay. Ako naman, may benefit of the doubt. Ganun Baka ba? naman, bakit naman please? Ay, Eto yan, Diba? Jen, ha? Oo. Eto na. Dito na tayo sa sinasabi niyang silence. Oo. Pero ano ba yung una niyang sinabi? May una siyang pinost dyan ha, Jen? Di ko nakita eh, kasi ang Meron. nakita ko yan lang yung Oo, kasi yung pangalawa na yan, yung mahaba na itong ganon. tungkol sa pinakamaingay. Oho. May una dyan. Akala ko yung kanta ng Scorpions, di ba? Oo. The Sound of Ano yan? Silence. Scorpion. The Sound of Silence. Hindi Hindi ba yan? Hindi. Ano ba ang sound ng silence? Hindi. Hilik. Ito. Ito yung una niya, ha? Aha. A wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Yan. Kung nonsense. Oo. Pero kung problema, kapag nasukol ka, mahirap din naman magsalita. Eto nga yan. Kung nonsense, okay, tama yung silence. Oo. Paano kung ikaw ay inaakusahan na? Nasusukol ka na, no? Halimbawa, wag na natin sabing nasusukal. Halimbawa, sinasabing nililihis mo yung Ah, investigasyon eh. oo. Kapag ka binanggit ng Speaker Romualdez, bigla mong ang topic ay doon na sa testigo, hindi na doon sa testimonya. Oho. Kapag ka nanahimik ka ba doon, ano ang implikasyon kung ang pag-uusapan ay batas? Oo. Ay, ano problema? Oho. Oo. Mabigat nga ang labanan Kasi dyan. sinabi mo, silence is a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Oo. Paano kung inaakusahan ka na hindi tama yung ginagawang investigasyon at nanahimik ka, anong implication nun? Oho. Silence means yes. Eto. Meron naman. Guilty naman yan. Meron, Jen. Oo. Meron pala nakasaad na Section 33, Rule 133, 130 Oo. ng 2019 Revised Rules on Evidence. Basta tumisita sa tayo ngayon ng rules of evidence. Ba, sige, no? Oo, siyempre. Siyempre naman. Oo. Kasi kailangan, sabi nga nung isang mambabatas, you can bend the law. Di ba? Kung we can bend the law, Binawi na niya. mas maganda nang sundin natin ang law. Di ba? Si Erwin Tulfo na ito na na galing-galingan din eh. Di ba SOJ Remulla? Yes sir! Yes sir! Sometimes you have to bend the law. Yes sir! Yes sir! Oh. Di ba mga kababayan, tama naman sinasabi nung dalawang angkor na ito? Paano? Kung magsasabi ka na ng katotohanan, mananahimik ka pa din? Na sinisiraan ka na? Na pagka nababanggit yung kanilang master, pilit nilang inililihis doon sa witness. Imbes na yung binabanggit ang investigahan, yung witness ang gusto nilang investigahan. At kung ano-ano po ang kanilang binibintang na peke, na purge yung pirma, umatras yung abogado, kahina-hinala si Gutesa, isugpina na natin, pati si Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan, pinaimbita sa Manila Regional Trial Court sa Manila si Marcoleta at si Gutesa. Pinasugpina ni Lacson. O, kita mo? Anong nangyayari sa'yo, Lacson? Mananahimik lang si Marcoleta? Na pag magsasabi ng katotohanan, mananahimik na. Tapos yung mga birada mo, a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Paano yan kung katotohanan ang gustong ibulgar ni Marcoleta? Mananahimik pa din? Na nakikita naman ng taong bayan na pilit mong inililihis yung tama? Inililihis mo yung tama sa mali?
gustong tumbukin ni Senador Marcoleta, yung tama, ikaw naman, minamali mo. Tignan mo, imbes na yung tinutukoy na salarin ang imbestigahan mo, tinumbok mo na si Gutesa, humanap ka na ng butas para i-discredit at paghinalaan na gawa-gawa ni Marcoleta ito. Tignan mo, mananahimik pa rin si Senador Marcoleta sa katotohanan. Sige nga, binabakbakan na ng mga media, binabakbakan na ng mga kampo mo ito, pinagtulong-tulungan na. Siniraan na pati asawa. Dinadawit na sa mga kung ano-anong issue ng mga diskaya, mananahimik pa rin si Marcoleta. Sige nga, sinong nagsabi sa'yo na a wise man once taught me? E paano? Kung ikabubuti ng bayan, ang hindi pananahimik ni Senador Marcoleta, mananahimik pa rin si Senador Marcoleta? Hindi siya magsasabi ng katotohanan? Anong sinasabi mo na maingay si Senador Marcoleta na parang lata na walang laman? So, ibig sabihin, ikaw yung matalino, bobo si Marcoleta? I doubt it. Senator Ping Lacson. Pilipino ako. Ipagtatanggol ko si Senador Marcoleta hanggang sa huli. Kung alam ko naman, alam namin na si Senador Marcoleta nagsasabi ng katotohanan. Diba, mga kababayan? Ay, naka-high blood din naman po ako eh. Diba? Binawi na niya yung... Ayan, no? A wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Ayun. Ang problema niyan, paano kung hindi nonsense? Paano kung inaatake ka? Paano kung ikaw ay pinagbibintangan? Pagka nanahimik ka, ibig sabihin niyan, inaamin mo dyan. Batay sa revised rules on evidence. Yun na nga. Ang tawag po dyan ay ang principle ng admission by silence, ha? Ibig sabihin, narinig mo. Yung paratang, nandyan ka. May pagkakataong kang magsalita. May pagkakataong sabihin, hindi po yan totoo, ha? Gusto ko lang po sabihin na hindi huda, itinatanggi ko po yan. At nanahimik ka, dyan po mapasok yung admission. Ayun. Para mo sinabing tama po kayo. Tama ka. At mga kababayan, di ba kahapon, yung ginawa ni Senador Marcoleta na talagang halos sumigaw si Senador Marcoleta ang pinaka loud kahapon eh. Nagsalita rin naman si Chis Escudero, pero si Senador Marcoleta talaga ang may talagang pinakamalakas ang boses. So ngayon, tahimik si Ping Lacson, tahimik si Tito Soto, wala namang kaimik-imik. Ibig sabihin, wala silang objection. Ibig sabihin, tama si Senador Marcoleta. Kung hindi tama si Senador Marcoleta, dapat nag-ingay din kayo. Senador Marcoleta, mali ang sinasabi mo. Pero wala hindi kayo nagsasalita Walang marinig si Senador Marcoleta, tapos tatakbo kayo sa social media na ganito. Para saan? Para maghanap ng kakampi. Di ba mga kababayan? Tapos sasabihan ni Lacson na ang lata maingay pero walang laman. A wise man once taught me, the loudest person in the room is the weakest. Di wow. So ikaw na yung matalino. Bobo na si Senador Marcoleta. Paano? Pagkatotohanan na ang ibubulgar ni Senador Marcoleta para malaman ang katotohanan para sa taong bayan, mananahimik pa rin si Senador Rodante Marcoleta. Ganun ba gusto mo? Ping Lacson, mananahimik na lang katotohanan kontra sa kamalian na ito? Ikita naman Inililihis nyo ang tunay na direksyon ng Blue Ribbon Committee. Kadabanggit ng master dito. Saldico, Tambaluslos. Ipilit nyong inilalayo
ang mga ginagawa ni Senador Marcoleta para lumapit dito sa pangalan ng mga malalaking buhayang ito. Di ba mga kababayan? Tapos magpo-post ka pa niyan ng a wise man taught me. Naku mukhang hindi wise man yung nagturo sa'yo niyan. Di may mga punto din naman na kung talaga dapat manahimik. Kapag ka sinasabi talaga na wala namang kawawaan, walang kawawaan, tumahimik ka na lang pala kaysa naman magsalita pa na magsalita at mag-trigger pa ng kakangawa yun. Totoo di ba? yun. Oo. Ang problema, wala bang basihan yung mga nabanggit kahapon? Nonsense ba yun? Nonsense ba yun? Hindi ba yun nangyari? Sa mata ba ng publiko, ay tama yung ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nagtitingin ng mga hindi nyo ba dinadama ang pulso ng bayan ngayon? Hindi mo na pwede sabihin, A1. Hindi ba? Di ba? Hindi pwedeng A1 yun eh. Hindi pwedeng tahimik din. Ang problema, pagka nagmatigas kayo sa issue na ito, ito na yung dahilan ng inyong pagbagsak din. Pagkalugmok ba yan? Pagkalugmok na ito. Ganon. Kasi yan ang nakikita natin sa iba dyan. Yung bang, anong tawag doon? Denial, parang... Denial. Parang itinatanggi, parang hindi ka makapaniwala na nangyayari ito. Denial syndrome? Oo, Ganun parang ba? ganon. Mga kababayan, masisira si Senador Lacson. Yung karera niya bilang politiko, sira na. Isipin mo, pilit na may pinagtatakpan itong si Lacson, parang mailihis yung katotohanan. Pilit niyang binabaluktot at pilit inilalayo ang mga argumento ni Senador Marcoleta at pilit na dinidiscredit si Senador Marcoleta dito. Tama ang sinasabi ni masisira kayo dito sa taong bayan Bakit wala bang basis ang mga sinasabi ni Senador Marcoleta para sa inyo, Ping Lacson, Tito Soto? Wala bang basis? Tignan nyo. Di ba mga kababayan? Masisira si Ping Lacson dito kahit anong gawin niyang paglihis. Pero ang taong bayan nakamasid dito, alam nilang tama at mali. Hindi bobo ang mga Pilipino para hindi panigan si Senador Marcoleta. Mga papanig na lang sa'yo, Ping Lacson, mga tanga at mga bobo na gaya nyo. Iyan ang sinasabi ng komento. Parang sinasabi mo, hindi. Parang hindi ang gusto, tama yung ginagawa ko. Gusto ng tao yung ginagawa ko. Tama lang. Yun nga, denial syndrome ngayon. Hindi niya matanggap na nangyayari pala yung mga bagay. Pero yun talaga nangyayari pala. Kasi, tingnan mo naman. Tingnan nyo po, pagka kayo ang nag-post, social media lang muna. Social media. At tiningnan mo yung mga comments, kahit sa page, kahit sa sino mag-post niyan, kahit anong dyaryo, makikita mo. Yung reaction, baliktad Makikita mo yung reaction. Tapos, i-click mo yung mga profile dyan, kung totoong tao ang mga ito. Tingnan mo, suriin mo kung ito ba'y gawa-gawang profile lang o totoong tao. Makikita mo mga totoong tao. Karamihan, totoong tao. Yes. Pero kapag kami sumang-ayo ng konti, dinumero Ayun. Tapos lock profile. Walang yung bang yung makikisaw-saw lang. Tapos ang friends niya, 3, 4, 5. At sila rin yung nagko-comment. Halata mo Kahit sa YouTube, dinumero ang pangalan. Di ba? Alam mo kung walang mag-a-advise sa kanila, yung talagang honest advice, masisira ang political career ng mga ito. Sayang. Well, ako isa sa mga nanghihinayang talaga kung ang pag-uusapan natin. Alam mo, yung Senator Ping Lacson, presidential talaga yan noon pa. Ganun nga lang talaga nangyayari. Yun ang pulso ng taong bayan. So, hanggang doon na lang ata. Pero sana. Mga kababayan, di ba? Sirang-sira na po si Senator Ping Lacson dito. Nasira ang kanyang political career dito dahil sa pagtatakip sa katwiran ni Senador Marcoleta. Gusto niyang pagtakpan tignan nyo, pati yung dalawang angkor na ito. Sinasabi na masisira, sira na talaga. Masisira sa taong bayan itong si Lacson dito. Kasi halatado mga kababayan na may pinagtatakpan The name that cannot be mentioned, pilit na inilalayo.
Di ba mga kababayan, si Senador Marcoleta pilit na inilalapit ang katotohanan. Ito naman si Lacson at Soto, inilalayo. Di ba? Si Senador Marcoleta, naglabas ng witness. Abay, galit na galit si Lacson. Diskumpiyado. Kumambyo din si Erwin Tulfo. Diskumpiyado din daw. Kaduda-duda ang mga kilos ni Gutesa. Pati itong si Tulfo na ito, wala na, sira na din ang political career ng mga ito. Pilit na inililihis yung yung katwiran sa katotohanan Yung katwiran nila, hindi makatwiran. Nasa mali sila. Kung walang katwiran si Senador Marcoleta, hindi ko kakampihan ng ganito. Mga kababayan, kilala niyo po ako. Laging nasa katwiran po ang ating panig. Kaya si Senador Marcoleta noon pa, talagang suportado ko yan. Bakit ko susuportan ang dalawang ito? Si Lacson kung pilit na inililihis. Inilalayo ang katotohanan. Pilit na minamali. Pag may nagsalitang tama, mamaliin. Diba mga kababayan? Kaya sira na ang political career nito. Ay makabawi-bawi ngayon panahon Yes. ito. Pero mukhang hindi rin no? Mukhang napipigilan. Hindi natin alam kung bakit Mukhang bumawi na siya, Jen. Ganun ba? Bumawi. May latest ba ngayon? May latest. Hinahanap, tumitingin ako social Sandali, media ha? kanina, parang... Kasi di ba noong isang araw, ang sabi niya ay, iimbitahan ba si... Dapat din kahapon, di ba? Yes. So, Sinabi rin ni Senador Marcoleta na, bakit kapag ang ipapatawag, Saldico, iimbitahan natin, may parliamentary courtesy? Di ba? Nabanggit ko? yes. Baka may part pa tayo nyo na natitira, baka para maiparinig uli natin. Ha? Yung parliamentary courtesy, samantalang ang pinag-uusapan yan, napakalaking issue. Yes. Samantala, pwede namang imbitahan yan. Invitation lang, hindi naman isabin no? Oo, kaya lang sabi nga ni Senador Lacson, hindi natin pwede imbitahan. Bumawi na siya dyan ngayon, Jen. Ganon. Nag-ano na siya. Bakit dati naman siya, minsan may mga ganon, di ba? Pagka nare-realize na nakalipas sa isang araw, mukhang may punto ka naman pala, sir. Di sige, sundin natin yung gusto. Pero ngayon, meron ngayon na ata iimbitahan na. Hindi lang si Saldico, Jen. Yes. Hindi lang si Saldico. Kahit na siya ay hindi na mambabatas, ha? Oo. Alam mo ba kung sino pa ang iimbitahan? Iimbitahan ang dating speaker. Eto. Yes. Pakinggan natin. Senador Panfilo Lacson. Sige nga. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako makapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Ayun. So meron pa palang Sir Nelson, may gapangan pa palang nangyayari ngayon. May gapangan na nangyayari. Naghihintay ng development? Oo. Ano ba hinihintay na development niya? Hindi sa isang palasak na salita, sa usapang kanto yan, may ginagapang pa kami. Ayun. Di ba mga kababayan, lumalabas ba dito na si Senador Marcoleta hindi maintindihan yung parliamentary courtesy? Di ba mga kababayan? Mag-comment po kayo.
O, di ba? Parang lumalabas si Lacson, siya yung pinakamagaling. Siya na pinakamagaling. Siya na lahat. Mag-comment kayo mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi, yung reaction natin. Mabuhay po. I-share nyo po ito. I-subscribe nyo po. Mag-subscribe kayo mga kababayan. Sayang po ang mga informasyon na ito. I-like nyo po ito, i-share nyo po ito sa mga kapitbahay natin, na mga kaibigan natin, para malaman nila, magkaroon sila ng kaalaman sa nangyayari ngayon, na may takipan na nangyayari. Sa abroad, mga kababayan, i-share nyo po ito. Salamat po ng marami. Once again, ako po si The Wonders Philippines, ang inyong kasama sa totoong balita. Mabuhay po.